Hallelujah. Opo dakilat papagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Malapay noon, pinupuri ka namin, pisasalamatan, aming tinataas, niluluwalhati, ayon dakilat makapangyarihan pangalan. Maraming salamat sa iyo malapay noon. Minsan pa na iyong pinagpala ang gabing ito na ikaw muli naming napaglingkuran. Salamat sa iyong paglangis, O Diyos, sa bawat bahagi na iyong balagawain. Malapay noon, simula sa aming pagpupuri, mga patutuo na iyong mga anak, na hayag yung kabutihan na iyong kapangyarihan. Maraming salamat. Malapay noon sa awitin ng mga awit ay matamis banal na presensya na patuloy mo pinapadama sa bawat isa sa amin na ito ang aming kagalak at kalakasan sa matatapat mong manak na patuloy nagkakaloob. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at sa umagang ito, pagpalain mo po malapang Diyos sa iyong dakilang salita na aming pag-aaralan. Ngunit bago po lahat, kami po sama-sama lumalapit sa iyong dakilang harapan, nagpapakababalob, nagsisisi sa unat panalangin ng aming minamahal magulang sa malapastor kami yung kahabagat patawarin. Malapay noon, pangunahan mo po kami at buksan mo po ang puso't pangunawa lahat yung manak, maging yung abalingkod. Sa ganang akin, di ako karapat-dapat sapagkat ako isang makasalanan, isang marumbasan, ngunit ako yung kahabagat patawarin. Bigyan mo po ako ng katalinuhan at kalaman na ipangaral ng dakilang salita, kalakip ang kapangyarihan nagmumula sa iyo. Gawin mo po akong pagpala spiritual sa umagang ito sa makapangyarihan pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus, at sa makapangyarihan mong pangalan sama-sama namin sinasaway, pinapalayas lahat ng hadlang at gawa ng kaaway sa pag-aaral na yung dakilang salita, di pagkaunawa, pagkaantok, pagkaidlip. Kasout in Jesus' name, pagkababagin ng puso't isipan, kasout in Jesus' name. Hallelujah. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay nauko lamang sa nag-isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At gawin din po ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, maging sa lahat ng kanyang mga anak, manugat na po, at patuloy po natin inaalaala at di malilimutan kailanman mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lena Coman Almeida, at ang pagbati rin po sa lahat ating minamahal mga kapatid, mga baguhan, bisita, sa pong pinagpalang umaga sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal. At pag-aralan po natin ang mga kayamanan. Amen? Sapagkat may kayamanan na ukol sa lupa, may kayamanan na ukol sa kalangitan. Ngayon po mga minamahal, ang realidad ng buhay ng tao ay iniisip ay na sila ay yumaman. Gusto nila mga minamahal na sila ay maging mayaman, sapagkat kapag ikaw ay mayaman, iba ang tingin sa iyo ng tao. Para mataas ang pagtingin sa iyo ng tao. Kaya maraming tao mga minamahal ang nagsisikap na sila ay yumaman, pinaghahandaan yung panahon na kalang pagtanda. Ngayon po mga minamahal, kaya maraming tao nag-i-invest sa mga iba't ibang negosyo. Sila ay namumuhunan sa iba't ibang hanap buhay na pwede silang kumita ng malaki. Amen. Pero isang bagay ang nalilimutan nila mga minamahal na isang napakahalagang kayamanan. Ang kayamanan na ukol sa langit. Amen. Bakit mga minamahal? Pag ikaw ay nag-invest dito sa mga negosyo, sa mga kayamanan na ukol sa sanlibutan, yan ay pasamantala lamang yan mga minamahal. Maaari kang malugi, maaari kang bumagsak. Amen? Pero kung ikaw ay mag-i-invest sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, wala kang halaga na bibitawan o malaking pera. Ang gagawin mo lamang, ikaw ay manampalataya, maglingkod ka ng taos puso, maglingkod ka na may katapatan sa ating malapay noon. Ikaw ay siya magiging mayaman. Amen? At ang kayamanang yan, hanggang sa kamatayan, dadalhin mo yan, pakikinabangan mo. Pero yung kayamanan dito sa libutan, pag panahon ng kamatayan, hindi mo na pakikinabangan. Amen? Kaya
Napakahalaga mga minamahal. Kaya nga po sinasabi ng banal na kasulatan na tayo huwag mag-impok ng mga kayamanan na ukol sa lupa, kundi mag-impok tayo ng kayamanan na ukol sa kalangitan. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na po Hesus Kristo, mga minamahal. Basahin po natin ang unang bersikulo sa Isaiah 48:17. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 48, talatang 17. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Lahat po sabi ng praise the Lord. Maliwanag mga minamahal na tayo ay tinuruan ng ating mga Panginoon ng mga bagay na nararapat na upang tayo po ay makapamuhay na naukol sa kaluban ng ating pinakmamalapan Hesus. Na itong banal na kasulatan, salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin mga minamahal na ating mapapakinabangan upang tayo po ay patnubayan ng ating Panginoon sa daan na nararapat nating lakaran. Amen. Bakit mga minamahal? Sapagkat ang nais na ating pinakamamahal na Hesus Kristo, tayo po'y lumakad na naayon sa kanyang banal na kaluban. Ayon niyan na tayo lalakad mga minamahal sa daan na ating kapapahamak. Bakit? Ang daan sinasabi na ating mahal na Hesus Kristo, ito'y daan ng kaligtasan. Kaya itinuturo sa ating mga minamahal, sinasabi na ito yung daan na pinapatnubay ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa daang ito na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, kung ikaw'y magpapatuloy, patuloy mong tatahakin daang yan sa kabila na minsan may pagsubok, may kahirapan, may pag-uusig. Magpatuloy ka sapagkat ang Diyos ay naghihintay sa iyo. Sa dulo nito ay ang kaligtasan. So kaya ngayon mga minamahal, ito yung napaka magandang mag-invest sa ating mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Napakahalagang kayamanan ang ating mapapasa atin. Kung tayo ay gumagastos ng malaking halaga ng peras para sa mga negosyo o nag-iimbest tayo, mga minamahal, ito na yung pinakamahalaga mga minamahal na hindi nalalaman ng maraming tao. Sapagkat ang pagka nag-invest sa ating mahal na Panginoon, ikaw ay wala kang kalugi-lugi mga minamahal. Kundi ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hindi mo na kailangan na ikaw ay maghanda ng malaking halaga. Yun lamang iyong taos-pusong paglilingkod, pananampalataya, katapatan na pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Sapat na yan mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ngayon mga minamahal, basahin po natin ang Mateo 16:26. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 16, talatang 26. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Maliwanag mga minamahal. Sinasabi anong pakikinabangin ng tao kung makamtan ang buong sanlibutan. So ano nga naman pakikinabangin ng tao kahit ikaw ang pinakamayaman, nasa iyo na ang lahat ng bagay. Hindi mo yan pakikinabangan kung pag napahamak ang iyong buhay, hindi mo yan pakikinabangan. Kaya sinasabi ng maraming tao mga minamahal na kahit 5 wala kang madadala. Amen. Yung kayamanan mo ay hindi mo na pakikinabangan. Pero yung ikaw ay maglilingkod na may katapatan sa ating mabait na Diyos, ito pakikinabangan mo. Amen. Kahit sa langit, pakikinabangan mo. Pero yung kayamanan, ay yan po ay dito lamang sa lupa. Kaya sabi dito mga minamahal, kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng buhay, ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Wala po mga minamahal. Kapag ka
Ang isang tao na hindi naglilingkod sa ating buhay pabayta Diyos, dumating yung kamatayan sa kanya, hindi niya pakikinabangan ang kanyang kayamanan at wala rin naman siyang halaga na may itumbas sa kanyang buhay para tumagal pa yung kanyang buhay. Amen? Pero sa ating malapanoon, mga minamahal, may buhay na walang hanggan. Na ito, mga minamahal, ay ibibigay ng ating malapanoon. Kaya sinasabi dito, mga minamahal, ito yung kayamanan na hindi makukuha sa iyo. Kayamanan na hindi mananakaw. Magpatuloy ka, ito ay hindi mawawala sa iyo. Kaya hanggang sa katapusan ng iyong buhay, yan ay pakikinabangan mo. Kaya sabi dito, mga minamahal, yung kayamanan, hindi na ito, kumbaga mga minamahal, kahit nasa iyong lahat ng kayamanan, kung dumating na yung panahon na hindi ka na matulungan ng iyong kayamanan, panahon ng karamdaman, hindi ka na magawang pagalingin ng iyong kayamanan, yung panahon ng mga kalungkutan, hindi ka na magawang pasayahin. Panahon ng mga kabagabagan, hindi ka na matulungan ng iyong kayamanan, ano ang iyong gagawin? Wala mga minamahal, wala na yung maitulong, pero yung gagawin mong paglilingkod ng buong puso, ito ang pakikinabangan mo. Amen. Bakit mga minamahal? Panahon ng kabagabagan, panahon ng kagaypitan, tutulungan ka ng ating malapanoon sa panahon ng kagaypitan, panahon ng karamdaman, matutulungan ka ng ating mabait na Diyos. Amen? Kaya yung kayamanan natin mga minamahal, so hindi natin sinasabi na ito ay hindi natin kailangan natin mga minamahal. Pero yan po ay hindi masama. Pero kung ang kayamanan mo ay nagiging sagabal, nagiging hadlang, at nagiging daan na malimutan mo ang ating malapanoon, hindi mo nagawang maglingkod. Hindi mo na mabigyan ang oras at panahon ng ating dakilang Diyos dahil ang puso mo nasa iyong kayamanan. Ito po yung masama, mga minamahal. Ito yung masamang kayamanan na dahil sa kayamanan, hindi mo na magawa. Paglingkod ng ating malapaynon, nalimutan mo na ang Diyos. Ito po mga minamahal ang hindi nagiging maganda. Kaya yung kayamanan mga minamahal, kumbaga pag nasa atin yan, gamitin din natin sa tama. Amen? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo, mga minamahal. Kaya tayong mga minamahal, tinuturuan ng ating malapaynon, nilalatag ng Banal na Kasulatan ang mga bagay na dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng tunay na kayamanan. Hindi po lamang basta mga minamahal, tayo ay nakadalo, sapat na. Hindi po mga minamahal. Tayo ay dumadalo, tayo ay nagsisikap dahil ang tunay na anak ng Diyos, tunay na Kristiyano, habang siya ay tumatagal, pabanal ng pabanal. Yung mga kababaihan na habang tumatagal, pahaba ng pahaba ang buhok, pahaba ng pahaba ang palda. Amen? Kumbaga habang tumatagal na pagiging Kristiyano mo, kinakailangan ikaw ay painit ng painit. Ikaw ay palakas ng palakas, ay panampalataya. Lagi kang pasulong, hindi paurong, mga minamahal. Mga kapatid, ito po yung sinasabi ng ating malapaynon na habang tumatagal, kinakailangan tayo ay sa palakas, ang panampalataya, at lagi tayong pasulong. Lahat po yung sabi, praise the Lord. Patuloy po tayo mga minamahal, Mateo 6:19 hanggang 20. Dito po sa aklat na Mateo Kapitulo 6, talatang 19 hanggang 20. Sa 19, huwag kayong mangagtipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa 20, kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Lahat po yung sabi ng praise the Lord.
Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Ito na yung sinasabi ng ating malapay noon. Sapagkat minsan mga minamahal, ang taong kaisipan siya ay yumaman, kaya siya ay nahuhulog sa tukso, nahuhulog sa kasalanan. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Bakit mga minamahal? Yung kayamanan sa lupa ay hindi natin yung madadala. Na dito ay sumisira ang tanga at ang kalawang. Kumbaga dito mga minamahal, sa mundong ating gagalawan, pagka ikaw ay mayaman, yung kayamanan mo maaaring mawala sa iyo, maaaring nakawin. Kaya maraming tao mga minamahal, maraming misay mayaman ang kinikidnap, ay iba ay hinuhold up, inaagaw yung kalang mga kayamanan. So sa lupa, narito na yung mga magnanakaw, sabi nga mga minamahal, at yung kayamanan mo ay sinisira ng tanga at dito hindi nagukay at nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Kumbaga mga minamahal, marami ka rito kimayaman, marami mag-i-interest sa iyo. Maraming maghahangad ang iyong kayamanan. Sapagkat ang tao nga mga minamahal, ang kaisipan sila ay yumaman, kaya sa kalakaisipan ay nagagawa nila na yung isang masamang bagay. Amen? Kumbaga, yung kayamanan ng iba, ninanakaw nila para mapasa kanila. Kaya ito yung sinasabi na yung kayamanan sa lupa ay nawawala, ninanakaw. Kaya ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Ano ba yung kayamanan sa langit, mga minamahal? Tunay na kayamanan sa langit, yung buhay na walang hanggan, yung tayo ay makarating sa langit. Nasabi hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang. Kumbaga doon mga minamahal, safety ka na doon mga minamahal. Dahil yung kayamanan mo, hindi na mawawala sa iyo yan. At doon hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Wala pong magnanakaw sa langit, mga minamahal. Kapag ikaw ay nasa langit, hindi mo na kailangan yung mga kayamanang narito sa lupa, kundi yung kayamanan na ikaw ay may buhay na walang hanggan, na ikaw ay nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. At ang sabi dito, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ka man doroon ang iyong puso. Totoo po ito mga minamahal. Kaya minsan maraming mayaman ang mahirap madala sa panan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat yung kalampuso naroon sa kalang kayamanan. Yung kalampuso mga minamahal, alang isipan naroon sa mga negosyo nila sa kalang mga hanap buhay. Kaya yung puso nila, mga minamahal, naroon sa kalang kayamanan, mahirap silang makumberte. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, kaya sinasabi ng Banal na Kasulatan, nagiging lang minsan yung kayamanan sa paglapit ng isang tao. Kaya sinasabi ng Banal na Kasulatan, mabuti pa na yung isang kamilyo pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapunta sa langit. Ito yung dahilan mga minamahal, dahil yung kalang puso, naroon sa kalang kayamanan, ayaw nilang iwan. Amen? Hindi nila alam mga minamahal na yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, kahit na ikaw ay nasa masamang kalagayan, kahit na ikaw ay may karamdaman, ikaw ay nasa mga pagsubok, ikaw ay matatawag na ikaw ay isa ring mayaman sapagkat sa iyong paglilingkod, nasa iyo yung tunay na kayamanan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Unang Timoteo 6:17. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo, na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay
upang ating ikagalak. Amen? Maliwanag mga minamahal. Sasabi dito na yung mayayaman sa libutan, pagbilinan mo, ibig sabihin mga minamahal, sharean mo na kabutihan ng ating malapay noon, na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Kumbaga mga minamahal, sa iyong kayamanan, huwag kang magmataas sa iyong, ng iyong pag-iisip, pagkat yung kayamanan ay pagdating ng pagbabalik natin malapay noon, yan po ay basura na lamang. Huwag umasa sa mga kayamanan. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, huwag kang umasa sa kayamanan na di nananatili. Maliwanag mga minamahal, na yung kayamanan hindi nananatili. Kundi umasa ka sa Diyos na siya nagbibigay sa atin sa gana ng lahat ng bagay upang ating ikagalak. Amen? Sabihin mga minamahal, kapag ka ikaw ay umasa sa ating buhay at mabait na Diyos, kumbaga lahat ng bagay ay kayang ibigay sa iyo. Nasa gana ating malapay noon, kumbaga ito ang magiging kagalakan natin. Yung mga bagay na kailangan natin na binibigay ng Diyos, ay alam natin na talaga tayo tuwa. Tayo ay nagagalak sapagkat alam natin na ito'y sa Diyos galing. Amen? Kaya maraming Kristiyano mga minamahal, na pagka pinagpala ng ating malapayon, talagang naroon yung kalangang mga kagalakan. Minsan may mga pagpapala na hindi nila inaasahan. Kaya ito mga minamahal yung sinasabi, nagbibigay sa ating sagana na ating ikinagagalak. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Hesus Kristo, mga minamahal. Tayo po'y tuloy-tuloy na sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos sa 2 Timoteo 3:16. Dito po sa aklat na 2 Timoteo Kapitulo 3, talatang 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Amen. Palakpakan po natin ating mabait na Diyos. So ito po mga minamahal, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So mga minamahal, kung kagaya ng nabanggit ko na dati, ito pong bala kasulatan, ang Biblia, ito po yung ayaw na ayaw ng Diablo. Ayaw na ayaw niya dito mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang Biblia mga minamahal, naglalaman ng salita ng ating malapay noon na may kapangyarihan na ito yung alam ng Diablo na ito ay pwedeng pag ito'y naunawaan ng isang tao, mahihirapan na siya na ibagsak ang kanyang pananampalataya. Kaya ayaw na ayaw niya na ang mga tao, mga minamahal, makaalam ng katotohanan. Kaya ginagawa yung lahat para ibagsak ang pananampalataya ng isang tao. Amen? Kaya sinasabi dito mga minamahal, ang lahat ng kasulatan na kumbaga sinasabi, mapapakinabangan din naman. Kumbaga mapapakinabangan natin ito mga minamahal sapagkat ito yung nagtuturo sa atin kung paano tayo makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. So mga minamahal, ang Biblia, kaya ito po ay ayon na ayaw nga ng Diablo, dahil sa ito nga ay pag naunawaan ng isang tao, ay hindi na niya kaya ito na ibagsak. Kung di ako nagkakamali mga minamahal, hindi ko lamang pumatandaan kung anong lugar, kung saan bansa ito na nakita ko mga minamahal, hindi ko lamang na-save na doon sa isang lugar na yon, itinatago ang Biblia. Ang Biblia, mga minamahal, pinagsusunog lahat. Dahil ayaw nga nila na ang tao'y magbabasa ng banal na kasulatan. So, paraan nila ay sunugin ang mga banal na kasulatan at itago. So, kahit ganoon nangyari mga minamahal, dahil ang layunin ng Diyos ay ang tao ay makaalam ng katotohanan, ang tao ay maligtas. Hindi po nawala ang banal na kasulatan kahit sinikap ng kaaway na ito ay mawala na. Amen? So sa bansang China, mga minamahal, kumbaga ayaw na rin ang
ng mga gobyerno doon na ang tao ay magbasa rin ng Biblia. May Biblia man doon, mga minamahal, binago na nila ang karamihan. Bakit? Para malinlang nila yung tao. Para wag nila malaman yung katotohanan sa nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya binabago na nila. At kung di ako nagkakamali, mga minamahal, yung mga Kristiyano roon ay inuusig na doon sa China, hindi na sila makaparamba ng malaya. Kung totoo yung nabasa ko, mga minamahal, yung mga Kristiyano sa ilalim ng lupa, kumbaga may tunnel, parang may tunnel doon sila nagsasagawa ng panambahan. Amen? Kaya dito, mga minamahal, na ang sabi ng 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, mga minamahal, ito pala ang layunin upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, narito, mga minamahal, sa banal na kasulatan, narito ang kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan, sa lahat ng nais nating malaman patungkol sa kaligtasan. Narito, mga minamahal. Kaya mahalaga pala ang banal na kasulatan. Tayo ay magkaroon nito. At kung tayo man ay wala, mga minamahal, at tayo narito, tayo makinig. Amen? Pakinggan natin kung kumbaga, mga minamahal, yung iba ay nakakain na. So ngayon, bigyan natin importansya sapagkat ito'y pagkain ng ating kaluluwa. Huwag iwasan na natin yung hawak natin yung cellphone, scroll tayo ng scroll. Mga minamahal, hanap tayo ng hanap. Ayun, napadaan tayo sa isang bagay, napatutok na yung ating isipan, yung ating puso, nawala na. Hindi mo na nabigyan importansya sa salita ng Diyos. So, kapag tayo nasa ganitong pagkakataon, importante na tayo ay makinig para tayo po ay matuto. Minsan, mga minamahal, kaya hindi mo na matuto ang isang tao dahil hindi nakikinig kahit sa eskwelahan, mga minamahal. Kapag ay isang estudyante hindi nakinig, hindi pinag-aralan, lumalabas na siya'y mahina. Ganoon din tayong Kristiyano, mga minamahal. Tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para tayo ay matuto. Para palakasin yung ating pananampalataya. So kung hindi natin pakikinggan, natin bibigyan importansya, tayo rin yung kawawa, mga minamahal. Ay sinasabi dito, ito yung naglalaman ng mga salita na pwede nating panlaban sa kaaway. Kung hindi mo pakikinggan, magiging talunan ka. Pag dumating yung kaaway, ikaw ay tinukso, ikaw ay ibinagsak yung pananampalataya, wala ka namang magawa dahil hindi mo lubusang naunawaan ang banal na kasulatan. Dahil sa kadahilanan, hindi ka nakinig. Halimbawa, hindi mo binigyan importansya. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Sa uling bersikulo, mga minamahal, unang Timoteo 6:9. Sa lahat po ng ating minamahal mga kapatid, na napapaidlip, tayo po magsigising na. Tayo nasa uling bersikulo na. Amen. Hallelujah. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 19, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Sabi dito, magtipon sa kanilang sarili na isang mabuting kinasasaligan. Ano ba isang mabuting kinasasaligan? Na dapat nating ipunin sa ating mga sarili. Yung isang mabuting bagay, mga minamahal. Yung katapatan sa ating pinakamamalapang Hesus Kristo. Para sa panahon darating, sabihin mga minamahal, ang ginagawa mong paglilingkod na katapatan sa ating malapay noon, ito ay sa panahon darating, ito yung isang bagay na mapapakinabangan mo, maipakita mo sa ating malapay noon. Sabi dito, upang sila ay makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Sabi mga minamahal,
itong buhay natin dito sa lupa, hindi pala ito yung tunay na buhay na sinasabi ng Banal na Kasulatan. Ang tunay na buhay, mga minamahal, yung ikaw ay nasa piling ng ating malapay noon at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Hindi po tunay na buhay dito sa lupa na kahit ikaw ay mayaman, ay ano ba silbi ng ating kayamanan kung tayo ay mapapahamak. Amen? Hindi lahat ng mayaman masaya, mga minamahal. At kahit na ikaw ay mayaman, ikaw naman ay puspos na karamdaman ng mga problema, kumbaga mga minamahal, useless din yung kayamanan mo. Pero yung ikaw ay, kahit na ikaw ay nasa karamdaman, nasa kahirapan, naglilingkod ka sa ating malapay noon, masaya ang buhay. Ito yung tunay na buhay, yung ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamalapay Kristo. Amen? Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya dito mga minamahal, pinapaunawa ng Banal na Kasulatan ang mga bagay na ito. Kumbaga mga minamahal, tayo ay mag-prepare, tayo maghanda. Sapagkat sa darating na panahon, hindi natin alam kung ano ibubunga ng mga panahon. So, sinasabi, pinapaunawa ng Banal na Kasulatan para tayo po ay makapaghanda, mga minamahal. Para pagdating ng ating pinakamamalapay Kristo, ikaw ay isa sa kanyang makakasama. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus at tayo po mga minamahal ay magsikap na lagi po tayong nasa presensya ng ating buhay at mabait na Diyos. Huwag nating pabayaan o hayaan na tayo mawala sa kamay ng ating pinakamamalapay Kristo. Sapagkat napakahirap mga minamahal na ikaw ay mawala sa presensya natin malapay noon. Sapagkat kapag dumating na yung ikaw ay nasa panganib, wala nang tulong ka maasahan sa ating malapay noon. Amen? Ngayon, kung ikaw ay nasa presensya ng ating malapay, nasa kanyang kamay, wala ka naman dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba, sapagkat kapag ikaw ay nasa kamay ng ating malapay noon, nasa kanyang presensya, walang sinasabi ng Banal na Kasulatan, walang sino man na makakaagaw sa iyo sa kamay ng ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Kaya sikapin po natin mga minamahal na tayo manatili sa presensya natin malapay noon, na tayo nasa kanyang mga kamay sapagkat totoo po napakahirap pag tayo nawala na sa kamay ng Diyos. Kapagkat wala ng protection tayong maasahan sa ating malapay noon. Tayo po umawit sa ating pinakamamalapay Jesus. Awitin po natin ang anong hiwaga ng iyong pag-ibig. Amen. Hallelujah. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig? Amen. Hallelujah. O Jesus, sa tulad kong makasalanan, Hallelujah. di mo ako pinababayaan, hindi man lang iyong iniwan. Hallelujah. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa iyo'y nagbabago. Hallelujah. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Hallelujah. Purihin natin pinakamamalapay Kristo. Hallelujah. Sa araw-araw kong pamumuhay,
ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo, sa kabutihan mong ibinigay. Hallelujah. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo ay aking matanaw. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo ay aking matanaw. Kalwalhatian mo ay aking matanaw. Kalwalhatian mo ay aking matanaw. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay dumako sa ating panalangin, sa ating mga pangailangan. Ano man pangailangan mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa oras na ito. Hallelujah. Sambitin mo na yung malabi, ipabot mo sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Manampalataya at magtiwala sa ating buhay at mabait na Diyos. Tayo po sama-samang manalangin. Hallelujah. Upo dakil at pagpalan Diyos ang mambanal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa umagang ito, muli Panginoon, kami lumalapit sa dakilang harapan, nagpapakababang loob, nagsisisi. Sa unat panalangin namin minamahal Pastor Will Estrada Almeida, kami yung kabagan, patawarin mo po ang bawat sa amin sa lahat tayong pagkukulang, pagkakasala sa aming mga kahinaan. Malapinoon, namin po idadalangin sa umagang ito na muli kami yung kabagan na sa aming paglilingkod sa iyo, kami yung saman, pangawakan, malapinoon ang mga tungkulin, niyatang mo sa amin, aming magampanan, na hanggang sa iyong pagbabalik, masumpungan mo kami, naglilingkod sa iyo, pagpalain po lahat yung mga anak, malapinoon sa lahat ng pangailangan, ikaw po nakakap na kababatid, aklang pangailangan, pinansyal, material, spiritual na pagpapala, ipagkaloob mo po, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na may mga karamdaman, hipuin po na yung pagpalang kamay, maghimala ka po sa kanilang mga buhay, ipagkaloob mo ang kagalingan sa kanilang mga problema, tulungan po sila sa mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan, Panginoon, bigyan po sila katatagan po ng palataya na kanilang mapagtagumpayan, at amin din po idadalangin sa iyo, Panginoon, na kami patuloy mo sama, huwag po kaming iiwan o pabayaan anumang ibunga sa daraang panahon o darating na taon. Mga mahal na Panginoon, kami iyong panghawakan at amin di po dalangin. Mga mahal namin sa buhay, hindi pa nakakakilala sa iyo, nawa bago ka magbalik. Bigyan mo sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, sa mga tumalikod sa iyo. Mahal na Panginoon, muli mo silang tawagin, muli mong bigyan ng panampalataya. Ikaw po ang gumawa ng kapamaraanan, sila muli makapanumbalik sa iyo.
At amin din po idadalangin ng aming minamahal na Pastor Will Estrada Almeida na patuloy mo pong ipagkaloob ang kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, na patuloy namin siyang makasama at makapiling. Mahal na Panginoon, sa lahat ng kanyang mga anak, manugat na po, ingat na po't pagpalain, lahat ng iyong gagamit sa iyong balgawan, mga preacher, worker, mga awit, mga manunugtog, ikaw po mag-ingat, magpala, lahat ng mga kapatiran. Mahal na Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang pamuhay, ilayon po sa mga aksidente, kapamakan, at lahat ng pangailangan nila, ikaw po mag-provide, magpala sa makapangyarihan pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, sa umaga pong ito, tayo po ay magkaisa na ating pong sawayin ang lahat ng gawa ng kaaway, mga karamdaman o problema, panghinapalupaypay, pag-alinlangan, mga minamahal, hallelujah, ating pong sawayin sa pangalan ng ating pinakmamahal po Jesu Kristo. Upo dakilat pabagpalang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakmamahal po Jesu Kristo. Sa umagang ito, aming sinasaway ang lahat ng karamdaman, arthritis, diabetes, hallelujah, asthma, cancer, high blood, pagka-stroke, kasout, in Jesus' name, pangilan ng katawan, kasout, in Jesus' name, karamdaman, arthritis, diabetes, hika, hallelujah, stroke, kasout, in Jesus' name, pangihina, palupaypay, problema, kahirapan, kasout, in Jesus' name, hadlang sa mga pagpapala, kasout, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pinakmamahal na Diyos, mga minamahal, at tayo po ay sama-samang lulukso ng 3 beses, lukso na sigaw, hallelujah, praise the Lord, na may panampalataya sa ating pinakmamahal na Diyos Kristo. Sabay-sabay po tayong lumukso, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakmamahal na Diyos, mga minamahal, at